Mayong gabi ninyong tanan. Welcome sa atong prayer meeting. Sa di pa nato ihatod sa Ginoo ang atong mga prayer request, maminaw tag mensahe mga kaigsunan. This is prayer number 30. The title of this message mga kaigsunan is Christ Prayer for Believers. Christ Prayer for Believers. Kita gitudloan taniya sa pagampo, pero mga kaigsunan, si Kristo mismo naa siya pag-ampo para nato. Doon na siya mga gihangyo sa iyang amahan para sa iyang mga linuwas mga kaigsunan. Open your Bible to the book of John chapter 17. John chapter 17 verses 9 and 10. Atong dunganon sa pagbasa, stand with me please. Go. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Pagkaninduta. No? Nag-ampo gyud si Kristo para nato. And His desire, mga kaigsunan, ang iyang gi-expect nato, ang iyang gipaabot gikan nato, nga mahimaya nato siya sa atong kinabuhi. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this opportunity. It's a great privilege that we could listen and we could hear the message of your word. I pray that you bless us, dear Father, with your wisdom. Allow me, O God, to preach your word with boldness and with power. I pray that you prepare each and everyone's heart, Lord, to receive your message with willingness to obey. Thank you, Lord, for this opportunity. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, unsa man yung mga major or importante nga mga gipaang-ampo ni Kristo para sa mga believers, and mind you, mga kaigsunan, we need these prayers. Kani giampo ni Kristo, gikinahanglan yun ni nato, mga kaigsunan. So, hindi natin dugayon, tulo ka major prayers nga gihimo sa Ginoo, mga kaigsunan, ani nga punto sa John chapter 17, number 1. Ang iyang prayer number 1, ani, to be united among other believers with the Lord. To be united among other believers with the Lord. Kay nganong with the Lord man, kay nay usahay magkahiusa baya ang mga Kristohanon, pero lahi nga pagkahiusa. Naghiusa mga Kristohanon para bukon ang simbahan. Pwede na, nahitabo na sa mga kasimbahanan. Nagkahiusa ang mga Kristohanon para mo makigbatok sa authority sa church. Na ay ingon ana sa mga kasimbahanan. Pero lahi ang giampo ni Christ, mga igsoon, that all believers will be united with the Lord. With the Lord. So in verse number 11, English Bible, and now, I am no more in the world, but these are in the world, that I come to thee. Holy Father, keep thou thine own name, those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Uy, tinguha ni Kristo, mga igsoon, nga ang mga believers magkahiusa. Unsa nga klase nga pagkahiusa? Sama sa amahan ug anak ug balaang espiritu. Tulo ka persona ang atong nasabtan og nahibaw-an and what we believe in. 3 persons, 1 God. Walay nagsumpaki sa tulo. Kung unsay kabubuton sa amahan, maoy gisulti ni Kristo ug maoy ipahinumdom sa balaang espiritu. So maoy gusto ni Kristo, mga kaigsunan, nga kung unsay iwali sa pastor, maoy tuhuan sa mga membro ug maoy buhaton sa mga membro. Unity in the Lord. Dili kay kung unsay makuha nato sa mensahe ato pang kanabitong tukion pa nato, tuhuan ba ni nato og dili, unya tumanon ba ni nato og dili, ato sa ning tanawon kung mutuman ba ta. Dili na mao. Basta gikan sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan,
kung naa may mubabag diha sa imong kasing-kasing ug gunahuna, isalikway na mga igsoon kay maunay hinungdan that the church will not be united with the Lord. Amen? So kung unsay madunggan nato, we are learning together with the Word of God. And we have the same Holy Spirit teaching us and reminding us kung unsay atong gilearn sa Bible. Amen? We are one church, one body. So, ang pag-unite sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, dili imposible. O kung atong yung sabto ng Bible, dili lisod. Kaya mo ganong lisod kayo i-unite ang matag usa? Tungod kay naay mga Kristohanon nga dunay personal intention. Nga kung ang atong intention pa lang ang Ginoo mahimaya, ang Ginoo mao'y malipay sa atong kinabuhi, ug ang tanan parehas og intention in the Lord and with the Lord gyud ta, sayon ra kay unity. Tayo pa nagkasinabot ta. Kanabitong kanang sa election, bago raman, akong gamito illustration. Di ba, bisag di mo kailan niya, nagsulob og pareha nga kandidato? Migo na mo. Unya, kinsa to nagsulob og kanang sa lain na kandidato, di ka mo tagad. Palayo ta, palayo. Kaya nga naman, ay taga laing planeta. Bisan na lang ang kolor mga kaigsunan, di ka makigduol kay lahi mong kolor. Pero wala na hitabo sa simbahan. Lahi ba yung kolor ang kalibutan? Lahi pong kolor ang Ginoo? Lahi og kolor ang yawa? Lahi pong kolor si Kristo? Pero nga nung kita nga iya ni Kristo, nagkamuritsing man ta sa kolor si yawa. Ning duol man ta. Nakasabot naman nung tataan ng unity. Pero nga nung wala may unity, pag-abot na sa simbahan. Mabiktima man ang mga Kristohanon sa kalibutan. Magsulob man ang mga Kristohanon sa kolor sa yawa. Amen? So kanang desire ni Christ mga kaigsunan nga magkahiusa unta. Tanawa, ato basahon 20 to 23. Chapter 17 gihapon. 20 to 23. The Bible says, "Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me." That the world may believe that thou hast sent me. Sa ato pa, kaning atong pagkahiusa mga igsoon, makahatag ni og kanang invitation sa kalibutan to believe in the Lord. So in other words, pag ang church dili magkahiusa, kita mismo mo'y nangabog sa mga tao not to believe in the Lord Jesus Christ. So dapat sabtunin nato kaning prayer ni Christ nga dapat magkahiusa ta mga kaigsunan, because there's a lot of people out there watching us, whether they will believe in what we believe in or they will mock us mga igsoon kung kinsa ato gituhuan, because kita mismo wala nato napakita nila nga nagkahiusa ta. Kita mismo naghinampakay sa likod. Kita mismo naglinibakay. Kita mismo nagsinawayay. Kita mismo naginawayay. Muna, ang Ginoo iya jung giampo sa iyang amahan mga igsoon nga magkahiusa unta sama sa pagkahiusa sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ingon ana nga klase nga unity, wa gyud nahitabo mga kaigsunan sa Trinity nga nagkabuwag-buwag. Wala gyud. Nga naman, gisunod yun nila ang process. The Father will do the decision. Jesus Christ will speak the decision. The Holy Spirit will remind people of that decision. Si Kristo mismo, ningon siya, di ko magbutbuot. Musulti ko kung sa isulti samahan. Musa na kami mga pastor, maningkamot po mi sa grasya sa Ginoo, nga di po mi magbutbut og tudlo, itudlo namo kung unsa isulti ni Kristo. Amen? And praise God, gitagaan tagbalang Espiritu to remind us kung unsay atong gilearn. Hallelujah, mga igsoon. Muna ang hangyo ni Kristo na ay tumong mga kaigsoonan tungod kay
ingon si Christ nga ang pagkahiusa sa mga tao, ang kalibutan makatuo nga si Kristo gipadala gyud diri. If we are going to unite ourselves for the Lord. Amen? In verse number 22, the Bible says, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. So dili lang kay mahibawan sa kalibutan nga si Kristo pinadalag yun siyang amahan, dili lang kay kana iyang gipunan diri sa 23 mga kaigsunan ug makita sa kalibutan nga ang imong linuwas, imong pinangga. Ano kasabot naman ta kung unsay buhaton sa usa ka tawo ngadto sa iyang pinangga? Pagutman ba niya? Lisod-lisoron ba niya? Isalikway ba niya? Of course not. So in other words, mga igsoon, pag magkahiusa ang mga Kristohanon, makabubo ang Ginoo panalangin ug iniktan-aw sa mga tao nga naa sa kalibutan, mga dili luwas mga igsoon, makita gyud nila, duta gyud ani nila oy. They are so blessed. Lahi gyud nilang kinabuhi. Ang mga naa pa sa kawadon, malipayon. Ang naa sa kaharuhay sa kinabuhi, matinabangon. Pero kung ang makita sa kalibutan, reklamador ang mga Baptist. Palaaway ang mga Baptist. Mushare lang sa pulong sa Ginoo, makiglalis na. Mumitang bawal sa atua ang makiglantugi. Because we have not given them love, we have given them pride. Mura ka og kanang mas maayo pa nila. Di kung gusto sila magpakita nga mas maayo sila nimo, o ihatag na nila nga dungog. Mas maayo lagi ka pero nalang ko jud koy usag yun nga ako lang yun itudlo nimo. Kay na ako diri maayo. Unsa man na? Kini bang mapaniguro na to nga malangit ta kung mamatay ta. Kay mo ni wa nila. Ayaw na pagkiglalis ang ilang naibawan. Ihatag na nila, daog ka diha. O kasi may nauna, daog ka diha. Kisa may mas daghan, daog ka. Pero pwede ba? Mahangyo lang sa kunin mong usa. Paminawa ko. Usa lang. Kay maorgin ako na ibawaan para nimo. Di way lalis. Pero ikaw magpatandog po ka sa garbo. Muna madugay magkasipyat-sipyat na po ninuong kanya. May rin ba kayo na ka ng debatidor? May kayo na mangitag sipyat. Unya kung asa ka na sipyat, dito nakabunal-bunalan. Hantong gindi nakaka-recover. Kaya bisa magmusulti kag sakto na, ade balikan na ito yung ingong kanina. Madugay, wa na ka, mura na kagihubuan niya sa atubangan sa mga tao. Mauna mga kaigsunan. Kung nakita gibawalan ta makilantugi, tungod kay ang tinguha sa Ginoo, nga sa dihag magkahiusa ta, makita nila si Kristo sa atong kinabuhi. Muna, our unity should be like the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ingon ana atong unity. Muna, we should avoid telling other people about your church sa mga bad side. Dapat dili na. Di man ta moingon nga way bad side nato. Pero dapat diri na sa atong simbahan. Amen? Kita-kita lang mag-istorya ana. Dili na moabot sa lain nga church. O pinausay, may sigutan na to atong isig ka-Kristohanon, nga ingon ani ang batasan, for us to know how to help that Christian. Dili na kay sigutan na nato, kay malingaw na kita gisgot og mga bati. Kaya tabangunon na kita tagsa-tagsa mga igsoon, naagay part sa itong kinabuhi nga talabangunon ta. Anang dapita, wag yung may laki diri. Mabita na kitang tanan, naay naan nimo, nga gikinahanglan akong may bawaan. Naay naan ako, nga kinahanglan may bawaan nimo. So that, mo-grow ta together. Amen? So, unang prayer sa Ginoo, ma-united ta, nga mga believers, diha sa Ginoo. With the Lord. With the Lord.
Unsay main reason nganong gusto sa Ginoo magkahiusa? Dili. Unsay main reason nga iyang giingon? Para ang kalibutan makakita nga ako imo jud gipadala diri sa kalibutan. Giingnan niya ang amahan. Ikaduha, para makita sa kalibutan nga ang mga linuwas pinangga sa Ginoo. So sa ato padako kay blessing ani unity. Nga mo'y nasalikway sa simbahan tungod kay nagsigig lalis. Nga kung magkahiusa lang yun ta, magkahiusa ta, unsa may atong buhaton pastor, o kanit tabangan ni nato, magkahiusa dayon ta. Pirti panalangin, bukbo mga igsoon, pirti naghanang kalag mga luwas. Pirti naghanang mga mahimong discipler. Amen? Di kay nga, kapastor ng pagi, lain sa niya kuha, ay king nangawa ko ng alagas Ginoo, akong sa gibuhat para sa Ginoo sad. Tempa, di na unity. Di ba? Di na unity, i-unity. Dapat atin, hindi iyo. Di ba? Unity is our. We are doing it together, the same, for the glory of God. So, unity. Ang una gi-pray sa Ginoo. Ikaduha, ato makita sa atong text mga kaigsunan, nga ang mga believers to be filled with the joy of the Lord. Prayer ni Kristo mga kaigsunan nga mapuno ta sa joy. And do you know whose joy? The joy of the Lord. Mapuno ta ang gitawag og the joy of the Lord. John 17:13. John 17:13. The Bible says, and now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. Ang joy gyud ni Kristo ma-fulfill diri sa atong kinabuhi. So sa una, nga atas kalibutan, wag gyud ta kasabot anang joy of the Lord. Ang atong nasabtan man kalingawan sa kalibutan, mabita na ang Kristohanon sa diyang naluwas siya. Unya, wala gyud siya nabuwag ngadto sa kalibutan mga kaigsunan. Wa jud ka kakanta ng I have decided to follow Jesus. Amen? The world behind me, the cross before me, naunta ka. Pero ang problema kay, you are still in the world, though you are saved, but your life is still in the world. Ang gisunod nimo ay humanistic way lang gihapon. Walay obedience sa imong kasing-kasing, walay submission sa imong heart, mga igsoon, sa pulong sa Ginoo. So ang nahitabo, worldly Christian. So sa dihang ang usa ka Kristohanon worldly, wala siya joy, di siya kasabot. Unya, wa pa man ka na-introduce sa joy. So abi sa mga Kristohanon nga wala gyud kaabot anang point nga napuno sila sa joy ni Christ, abi nila nga maura gihapon, okay ra, malipay masad mi. Asa ka malipay di ka kabasa og Bible? Pero nalipay lagi. Asa ka nga malipay ka gihapon bisag wa ka ni simba. Mga igsoon ang Kristohanon pag di ka simba dapat maguol. Ngano man pag simba na sa Ginoo, ang pulong pala nga simbahon ang Dios, mga igsoon, anhion nato si Kristo. Unya di nimo maanhi, mga igsoon, dako kayo ng buhin sa imong kalipay. Amen? Mayo na lang imong lakaw para gihapon sa Ginoo. Unya way kalabutan na siya sa atong pagka-Kristohanon, sa atong pagka-church ba? So imo ra na. So imo gisalikway ang unity, unya mo na nga di ka kakitag joy sa imong kasing-kasing, it is because you are not doing it with the Lord. Amen? Mo na si Kristo. Niyo siya nga, I speak in the world that they might have my joy fulfilled in themselves. Let's go to John 15, mga kaigsunan. John 15. Atrasi gamay. In John chapter 15, verses 9 to 13, ingani ang gihimo ni Christ para makuha gyud nato ang kalipay ni Kristo. In whose Bible, as the Father hath loved me, so have I loved you, continue ye in my love.
So una, ang atong pangitaon mga kaigsunan para mapuno ta sa kalipay ni Kristo ang gugma sa Ginoo. The love of Christ. So kung wala ang gugma ni Kristo, it is very hard to understand people around you. Disod kani kung wala ta nagdaladala og sa gugma ni Kristo, ang makita nato tanan mga kaigsunan is a question mark. Unya it could make us kanabitong doubt, and it will make us angry. And it will make us go away. Iniktan na ito sa surroundings. Kaya ato makita pirmi ang mga apan. Ang mga apan sa mga tao sa atong palibot. Because you don't have the love of Christ. Mga kaigsunan, sa dihang ninaog si Kristo sa kalibutan, puros yun apan ang mga tao. Puros na'y apan. Apan ni anhi siya sa kalibutan, kuyog sa iyang gugma para sa mga katauhan. And when He saw the people, ang compassion mao'y ni patigbabaw mga kaigsunan. Are you listening? So kung mao na atong pangitaon sa atong pagkakristohanon, Lord, nganong hinawayon man kay ko? I need your love. Lord, nganong palaaway man ko? I need your love. Ikaw mismo mo'y makabantay, ana. So kung ang tanan mga Kristohano, nagbantay, ana mga kaigsunan, answered prayer ka. Kaya giampo na ni Kristo. Tayo pa nakasabot ha. Giampo na ni Kristo nga mapuno ka sa iyang kalipay mga igsoon. O ang kalipay ni Kristo, dili niya mahatag sa tao nga wa kasabot sa gugma sa Ginoo. Muna ningon ang Ginoo diri. Continue ye in my love. Verse 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ang gugma mga kaigsunan is very important. Kay usa na sa mando nga magkahiusa ta, pero di kita magkahiusa kung di na to i-keep ang commandments. Unya kung i-keep na to ang commandments, ang requirement is the love of Christ. Dapat mo continue ta diha sa gugma sa Ginoo. Ngano man lisura gyud ay aning commandments. Wag yung laing makasagubang mga kaigsunan sa commandments. Ang gugma ra gyud. Parehara na sa duha nga nag-abot sila sa dihang dagko na ilang edad, puros na sila na mga attitude. Unya nagkighiusa sa kaminyoon. Pag kaminyo na diha na nagkailhanay. Pero ngano nagkasinabtanay man gihapon? Tungod kay nagsinaaray sila gugma. Nga bisag, grabe na ang away, grabe na ang lalis. Di yun ta wagay yun kay ngano, naginugmaay yun ta. Kaya pa nagkasabot mo. Kanang mga nagminyo, yan nagbuwag, wa nakasabot o say gugma. Kaya ang ilang gugma na pildi rag kwarta. Daghang mga asawa sa Tagalog kay purom ko na asawa. Ato maning ato kay asawa ug bana. Ang mga asawa boga nilang bana. Naminaw mo sa kanang mga reklamo sa kanang Rafi Tulfo in action. Nganong imo mang buwagan ni imong bana? Kay dili mo support. Dili mo hatag og panginahanglan. Di ka mao mo provide. O ka na rin hinungdan imong buwagan. Di ba? Kaya na siya pildihon sa gugma. O, asa naman itong inyo ha? Before mo nagminyo, bahalag saging, basta labing. Di ba? Bahalag saging, basta labing. Nga, nganong imo mo ng buwagan? Nga na pa may dagang saging. Nganong nawa mang labing. Di ba? So, pag panlitan mag-away mo, adto mo punuan sa saging para makahinomdo mo. Samtang naapay saging, I love you. Di na ba yun mahurot? Kaya mo sa prinsipyo sa saging? Sa dihang anihuno na siya, naana po'y muturok, magsunod mga kaigsunan. So in other words, nindot siya himuong illustration sa gugma.
Di ba? Way katapusan. Lahi man yung ubang tanom kay ang ubang tanom kinahanglan pa man gyud nimo. Hapit na oy magtanom na ta kay inig-ani be ana patay. Nya patyon be nang saging inig-ani. Pero di siya mapuo kay naa naman say suprisko permi ang gugma. Oh, kumustahan na yung gugma igsoon? Kay kung nawala na, di ara gugma ni Kristo. Able mo sabot sa bisag unsa kalisod. Ang pag-keep sa commandments sa Ginoo is very hard. Very difficult. But Christ said, kaya ni ninyo. Continue in my love. Padayon mo sa akong gugma. Kaya niyon siya sa 10 ako masawag balik, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Siya mismo. Siya mismo. The reason nganong niabot gid siya dito sa cross mga kaigsunan nga may sugo siya ang amahan because of love. Nagpabilin siya diha sa gugma bisag unsa kalisod ang iyang pag-accomplish sa mission to give up his life for us. Amen. Kalisod na nga ihatag niya iyang kinabuhi para nato. Pero bisag unsa siya kalisod, nag-abide man siya sa love, he was able to do it. Mo nakita pod ang pagpamalita sa gugma sa Ginoo is our job, and bisan tuod pagpamalita ra ni ato lisod mga kaigsuonan. Tungod kay naay dili gusto nga ang kalibutan makadungog about sa love of Christ. Si Satanas dili mosugot. Sa ato pa ang gubat di ana nato karon. Any person that will desire to preach the gospel of the Lord, gubaton sa yawa. And what could make you continue? The love of Christ. Verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Praise the Lord, mga kaigsunan. Ang kalipay, ang joy sa Ginoo, mapuno diha nimo. Unya kung puno ka sa kalipay, puno ka sa joy, mga kaigsunan ni Christ. Bisan pag-atakan ka siya, padayon gyapon ka. Amen? Padayon gyapon ka, way pagkakapoy, way pagkaluya, way pagkalaay. Verse 12, this is my commandments, that ye love one another as I have loved you. Unsa na to pag-test that the love of Christ is in us, we will be able to love one another. Have you tried to love the unlovable? Have you tried to love your pastor? Kaya usa man na siya sa listahan sa mga unlovable sa church. Kusuke mo tudlo giving. Kusuke mo duot anang discipleship. Kapoy ana. Nya parisaynon tas trabaho. Unsa na siya? Murag maghatag og bugas. Mga igsoon, wa ka kasabot. Mo na ang pastor in every churches pastor is number 1 in the list. Kung di maging number 1, top 10. Belong siya sa top 10. No? The most unlovable people in the church. Apil ang pastor. Mo na kapait. Tungod kay lisod kaayo ang pagpangalagad ug ang mga tao mga kaigsunan, kung naa ka sa tawhanon nga estado sa kinabuhi, ganahan gyud taw way kapoy, way hasol. Yang pagpangalagad hasol man kay na may yawa nga magkig-away. Naliman ka anak mga igsoon gugubat man na. Amen. Mo na ningon ang Ginoo, makasurvive lang ka sa pagpangalagad with the love of Christ. With the love of Christ. Mo na gusto sa Ginoo mapuno ta sa joy. Mo na iya gitudlo nato para makapadayon gyud ta kay joyful man ta, makapadayon ta is i-maintain ang gugma ni Kristo. Kay mora na paagi para makip nato mga kaigsunan. Ang ilhanan nga nakakip ta sa gugma sa Ginoo, able ta mo love sa tanan.
O mo na imuhang kuan, thermometer. Kung naa pa ba ang kainit sa gugma? Mo na thermometer. Can you love your brothers and sisters in the church? Kaya ba mo para sa yon? Sugdi sa pinaka number 1 nga unlovable person that you know. Sugdi diha. Kung kinsa na naa sa imong number 1, kani maglisod jud kog higugma ani niya. Ambot na lang yun yung tawhana. Maglisod jud kog higugma, unahan na. Unaha mga kaigsunan. So that you can be able to love others. Di ba, tudlo sa Ginoo, even your enemy, ningon na Ginoo, love your enemy. Kay mao na makapakumpleto sa atong joy. Verse 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Mao na siya pag-test sa atong gugma. Makasakripisyo pa ba kaan ng tawhana nga unlovable man na siya? Hello? Because it is hard to identify friends when everything is okay. Mga igsoon, doon naman ito, doon ka man nagsuon. Naglitson silag baka. Unya pagkauman, so kay aso. Kay aso gikan sa ila, kaya ilang balay, di man dako. Pero kinural. Unya, kana okay ra gud, di po sila pobre, di po sila dato. Pero, na sila baka. O na, baka gyud, gilitson nila. Litson. So pagkahuman na, luto na, gina niya manghod. Dong, panawagan na to ato mga amigo, ato silingan, kitong mga suod na to ba? Tawag to sila, ingnap, tay baka, mga unta. Di, dagan na iya manghod. Ito sa gawas dito, patunga siya dito. Siya nga, tabang mo kay nasunog among balay! Di, ang ilang mga kaila, tanaw ra. Nagpanayon na sila gibuhat. Ang uban, kataon na siya. Pero nanagan. Nananagan niya, nagdaog ka ng balde, nagdagkabo. Dagan dito, gadag tubig. Pag abot dito sa ilang balay, asa sunog. Baka man litsyon. Di man ang balay na sunog, ang nag-aso-aso di ay. Ang baka man litsyon. Di mo na igsoon. Lalilay, mga una ta. Nakabantay ang maguwang. Siya, asa naman itong kailan ko, kailan ni mga tawhana? Yung kitawag yung manghod. Asa naman to ato mga suod nga higala? Ato silingan nga, kanang suod kay nato. Di siya nga, ano yun yung maguwang, yung sandali mo pag-invitar. Yun siya, ay, disinggit na ko dito kuya, nga atong balay na sunog. Mauni sila kuya, kanina nga ang tinuod na itong higala. Willing to lay down their lives. Kana sad truth na mga kaigsunan. Dali magkasuod nimo wa ni anha kay nasunog inyong balay. Bisag unsa pa nay buhaton nimo suod magkata. So suod magka nganong di man ka mo adto nanginanglan man ang imong friend. Are you listening? Mo na si Christ mga kaigsunan niyo siya nga greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. O karon, niyo din si Kristo sa iyang mga linuwas. Karon, kamo ako mo i-consider nga friend. But you need to understand what is in the heart of your friend. And that leads us to our point number 3, mga kaigsunan. So point number 3 is another prayer ni Christ para nato, to be fruitful for the glory of the Lord. So, gi-consider man ta nga friend sa Ginoo. If you want to become the friend of God, mga kaigsunan, you should know, you should understand unsa may naa sa kasing-kasing sa imong friend. Amen. Og ang barometro mga kaigsunan, kung tinuod ka nga naay gugma, you should be willing to lay down also your life for your friend. So mo ni karon gibalhin na sa atoa, are you willing to lay down your life for Christ? Di ba? Wanay nanubag? Huh? He did. He gave up His life for us. Now it's our turn.
it's our turn. Can we lay down our life for our friend? John chapter 17, verse 14. 14 to 19. The Bible says, I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. This is true. When you got saved, the world will hate you. Your family will hate you. Your friends, your worldly friends, your unbelieving friends will hate you. And then naapay mga uban, daghan pa kayo nga wa kailan nimo pero naglagot nimo. Wala mo ka-encounter sa inyong kinabuhi, mga kaigsunan, but wala dyan ka kasabot. They don't like you. Mga kaigsunan, that is biblical. That is because you are saved. Genuine ang imong kaluwasan. Pero may mo claim ka nga, luwas ka, pero perting suuran ni mong kalibutan. Unya, huwag yun ka kadungog o makiri. Huwag yun ka kadungog o persecution, gi kanila. You are so much appreciated. And you are so supportive to them. Dako ang question mark ano eh. Supportive gyapon ka sa ilang mga kalihukan. Supportive gyapon ka sa ilang mga bisyo. Supportive gyapon ka sa ilang mga attitude. Kung mag-green joke sila, labaw pa ka. Daga mga Christians garo pag magpundok kauban ang kalibutan, mag-green joke sad. Asa naman kalahian mga kaigsunan? So muna, ningon si Christ mga igsoon. Ningon siya sa verse number 14. Klaro iyang giingon diri. Nasuko ang kalibutan nimo. Ang reason, because you keep the word of God. When you begin to follow the word of God, mga kaigsunan, somebody must hate you. Somebody must hate you. Somebody in the world. Verse number 15. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Giampo ni Kristo mga kaigsunan nga ayaw lang ni sila kuhaa. Wa ko nagampo nga kuhaon na nimo tanang luwas. Total luwas naman. So dili mo sugot si Kristo nga ikaluwas nimo patay ka dayon. Ayaw kuhaa. Pero proteksyon ni. Ngano nang inahanan matag proteksyon? Because of our job. Ang nature sa atong job mga kaigsunan is to snatch the souls of the lost to the world, to the Lord. To snatch the souls of men nga na nabilong sa pamilya sa yawa to the family of God. Ug masuko mga kaigsunan ang tagtungod sa gikuhaan nato. Nga mao si Satanas. Masuko siya. Nganong kuhaan magkunin mong anak? Laliman ka na. Wa siya kabaw nga iyap to kinuha po diha sa Ginoo. Pero lagi kaning kawatan, kung imong kawaton, patyon ka. Ang iyang rason, kapoy biyang kawatan na. Huwag siya kanahuna, kapoy paningkamot tong tawhan ng iyang gikawatan para makapalit na. Pero baliwa man lang nila. Amo na ang kawatan, mas grabe, masuko ng kawatan. Alright? So, in verse number 16, they are not of the world, even as I am not of the world. Unsa dayon hangyo ni Christ? Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Whew. So, karon sabto nato mga kaigsunan. Again ha, naatay mission. To become a friend of God, we should understand the content of Christ's heart. Di ba? To save the world. Muna yung content siya kasing-kasing. He came to seek and to save that which was lost. So, dapat nakasabot ta ana. So, kita po, ang ato ang kasing-kasing, dapat nakatuon po diha. Mangita ko og tao nga di paluwas para maluwas ni Kristo. Kay mao man na, so nahimot ang friend sa Ginoo kung in tune ang atong kinabuhi sa iyang misyon. Di ta pwede mahimong friend of Christ mga kaigsunan kung wa kay pakialam sa soul winning. Kung wa kay pakialam sa discipleship. Wa ka, dili ka mahimong friend ni Christ. Pero kung friend ka mga kaigsunan, then, mauna ang nasa imong heart. So anything in this world that would stop you from winning souls, dili na nimo i-accept sa imong kinabuhi.
patrabaho, negosyo, relasyon, basta maka-stop nimo, maka-prevent nimo from discipleship. Di na nimo i-accept. So therefore, friend ka ni Christ. Imong gidipensaan ang inyong friendship. O di ba natay friend usahay nga mingon makig-friend gay ka ana, mo distansya ko nimo. Kay nga naman dangerous man na nga tao. I know that person. O di ba pag naitaw nga ingon ana, ni kera na siya nimo. Giwarningan ta ka, but if you insist nga makig-friend ka niya, mo distansya ko nimo. Ingon ana si Kristo mga kaigsunan. Muna mo distansya siya sa mga Kristohanon kung ang iyang kinabuhi tuwas kalibutan. Muna pag ang Kristohanon ni distansya na Ginoo, walay guidance, walay kalipay. Magulano ng kinabuhi, way panalangin. Muna magdaro nga way ani. Are you listening? Magdaro nga way ani. Pero ang Kristohanon nga pinangga sa Ginoo, wa pa kadaro ni ani na. Lima ka itong mga disciple nga nibuwag sa Ginoo mga kaigsunan, nangisda way kuha. Pag abot nila, nanay sinugba. Muna di kita palayo ni Kristo, kana di ang panalangin, mga igsoon. Muna sa pagpaduol na to ni Kristo, gubat ni. Gubat. Muna ang atong hinagiban mga kaigsunan, pulong sa Ginoo. Muna niyon si Christ, gihatagan ako sila sa pulong. And iyang giampo nga, sanctify them. Diha sa pulong. Muna, tungod sa pulong, mapalahi ta. So ang pulong mga kaigsunan, mo'y muhatag nato og kanang wisdom, asa tadapit mo barog aning kalibutan na, nga dili tamada sa baha sa kalibutan sa sala. Para makabuhat ta sa atong obligasyon. As a friend of Christ. Amen? Now, let's go to verse number 18. Verse number 18. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Look at that. Kita nga mga ni-consider mga kaigsunan, we are the friend of Christ. Gipadala ta. Dili mo padala si Kristo o dili niya friend. Kaya ang kanang dili niya friend, wa na kasabot kung unsay naa sa sulod sa kasing-kasing ni Kristo. Alright? Now, in verse number 19, and for their sakes, I sanctify myself. Ano ba? That they also might be sanctified through the truth. So that is the perfect example of discipleship. Gibuhat ni Kristo, gisanctify na iyang kaugalingon, so that you, nga iyang palingkamutan, nga maluwas, masanctify sad. So kita karon nag-disciple na ta, isanctify na to atong kaugalingon. Para kanang atong gi-disciple, masanctify sad. So we do not teach in word, but we teach in action also. Action and word. Tudlo kag patience niya. Maldito kayo. Tudlo kag giving, o niya, laog kayo. Tudlo ka o kanang pagkahimong kanang industrious. Ya, tapulan kayo ka. Di ba? Sukwahi ang imong gisulti sa imong gibuhat. Tudlo ka, provide kana the needs of your family niya. Ikaw, wadyo ka gahatag sa imong pamilya. Mo na, dili mag-abot ang imong sulti ug ang imong gibuhat. Mo na diri, ang gusto ni Kristo mga kaigsunan, nga mag-abot. Mo na magsunod ta sa pulong ug atong buhaton ang pulong mga igsoon. Para ang atong gisulti o ang atong aksyon are the same. Dili lalim ni ato ang buluhaton. Og di ta kahibaw sa ang pagbuhat. Muna, we need to sanctify ourselves with the truth. O sa iyong Bible, ang pulong mao ang kamaturan. Let's go to verse 24.
24. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Ang ampo ni Kristo, mga kaigsuonan, nga hinaut pa ang kani mga linuwas, kung asa ko tuwa sila. Ningon si Kristo, let's go to the field. Wa ka ni adto sa field. Lift up your eyes and look on the field. Wa ka ni look. Kita'y naglisod-lisod sa atong kinabuhi. Kay gusto nimo lain lagi mo classes kinabuhi, mga kaigsuonan. Well, wa nay lain. If you want to be joyful, if you want to be fruitful, mga bigtag kalag, mag-discipleship ta. Okay, yung imo rason nga, panginabuhi, pastor, ang panginabuhi nako mabalda, di na mao nga panginabuhi. Di yun na mao nga panginabuhi. Kay naay klase panginabuhi nga dili mo balda sa imuhang original nga misyon, original nga kanang trabaho gikan sa Ginoo. It will even help you to become able to disciple. Muna bantayan ninyo, mga kaigsuonan. Where I am, dapat tuasad ang Kristohanon. Amen? Usa reason para makita nato ang glory. So, if the Christian will go where Christ is going. To go where Christ is going. Kaya ba usay makita na to? Souls that will be saved. Kalag ng mga luwas. Pero kay ba mong anong walay kalag ng mga luwas sa kasimbahanan? Kay wala ni adto ang mga Kristohanon kundi ni adto si Kristo. Sa may luwason ni Kristo diha sa imong giadhaan nga di man ka diha gipadto. Imagine na nimo mga igsoon sa tibuok nimo panahon sa usa ka adlaw kwarta ra gyud imong gipangita. Di ba gingon sa Ginoo kalag? Mura daghan kay mga Kristohanon noon, mga kalag. Kalagot. Kalagot ba? Di ka mao mutultol kung asa si Kristo. Muna kadudahan kung luwas ba yun. Well, pwede man luwas pero dili friend. Muna, ang tinuod nga friend, muadto kung naipanawagan ang imong friend. No, katong mga silingan nga gi-expect sa maguwang nga mga higala, dito tinuod nga higala. Ang tinuod nga higala, sunog, nagdag balde, nagdag kabo, nagdag tubig. Para lang di ay mukaog baka nga litson. Pagkanindot, mga igsoon, kung naatay friend nga tinuod. Well, naa na ta si Kristo. Ang questionable na lang ani kita. Kita mga kaigsunan. So, para makuan yun na to, masulit na to, mga kaigsunan, ang giingon sa Ginoo, nga a friend should lay down his life for his friend. Mga kaigsunan, kanang klase nga love, nga mo lay down ka sa imong life, sa imong friend. So, di ara, how to lay down our life for our friend, which is the Lord. John chapter 15. Verse number 8. John 15:8. And then luksot ta sa 15 ug 16. The Bible says, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Amen. So, duhay igo, mga igsoon. Dili lang kay friend of Christ ka, mahimo mo kang the disciples of God. Bear much fruit. And you cannot bear much fruit if you are not in the love of the Lord. Unya, you cannot bear fruit, sad, if you are not going to lay down your life for your friend. Kaya dili lalim ning discipleship. Pero kay baw na ta, na diha mahimaya ang Ginoo. Mo na giingon ni Christ, mga kaigsunan, nga kung mukuyog lang jud ka, mo adto ka kung asa ko adto, makakita jud ka sa glory. Pasabot na, makakita ka sa mga kalag nga mga luwas. Nga maoy makapalipay sa akong amahan. Verse 15. Henceforth, I call you not servants,
For the servants knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Naanay mutual understanding. O dapat ingon anak ta ni Kristo. Ingon si Christ mga kaigsunan, ngadto sa iya mga friend, iyan ang lay down diha, unsay kabubuton samahan, iyan ang pahibalo. Amen? Ay, verse 16. Bisan paman, ye have not chosen me. So nahimo na tong higala si Kristo, dili kita mo yung naguna-unag desire, anak. Kay pagkahimugso na to ng kalibutan, wag kita nangitang Kristo. Nagdako ta, nga wag kita nangitang Kristo. Pero praise God, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Mga kaigsunan, ang pagka-fruitful, magdalag panalangin sa imong kinabuhi. And Jesus is praying that you will be fruitful for the glory of God. And you cannot be fruitful if you are not filled with the joy of the Lord. Ug ang kiana mga kaigsunan, ang gugma ni Kristo. Amen? Na? Unya unsa may destroy ra na ang pagka-disunited. Dapat united ta. Mo nagiampon ani Kristo mga kaigsunan. Kung imo nang isumatotal diha, the reason of these prayers of the Lord is for victory. Kadaugan sa simbahan. Kadaugan sa simbahan. So, kung mo nagiampo ni Christ, suportaran sa ning pag-ampo sad. No? Dapat ang atong mga pag-ampo, dili mo sukwahi aning pag-ampo niya para nato. Nag-ampo siya nga mahimo kang fruitful, ang imo pong giampo nga mga kita kag trabaho. Ang giampo sa Ginoo nimo nga ma-feel ka sa iyang joy, na daghan ang mga blessing madawat nimo, pero ang imong giampo makadaog ka sa imong numero. Kadakong sukwahi ana mga kaigsuonan. Di ba? Ituon na to. Ayog i-contradict na imong prayers sa prayer ni Kristo para nimo. So I hope that you learn mga kaigsuonan. Unsay mga prayer ni Christ? Unsay prayer ni Christ para nato? Number 1, to be united among other believers with the Lord. Dapat with the Lord. Di kayo mag-unite ramo dag inyo para unsa. Di ba? Lain ng kuan, lain tumong, pero dapat with the Lord. Oh. Grupo ni Marites, grupo ni Marisol, mo tigbasol ba? Tigsulsol. Oh. Say number 2. To be filled with the joy of the Lord. Kanindot naman lang aning ampuan. Ikatulo, to be fruitful for the glory of the Lord. So, Lord, thank you so much for your prayers para namo. Salamat kay Lord sa imong concern sa among kinabuhi. And thank you so much, O God, bisan pa man sa makadaghan nga higayon ang imong mga anak, masukwahi ang kinabuhi sa imong mga desires. But we thank you, dear God, tonight for rebuking us and correcting our mistakes. Please, bless your people, O Lord, with an obedient heart. When they hear this message, O Lord, I pray that the Holy Spirit will work in their hearts. Na ang mga sayop nga mga tinguha sa kinabuhi makoreksyonan, ug ang mga sayop nga mga nabuhat mahunong, ug kung unsa man gani, Lord, ang mga plano sa kinabuhi nga dili mahiuyon sa imuha nga kabubuton, usbon. And I thank you, Lord, for the words nga ma-review ra gyud namo ang imong mga mando tungod sa Biblia. And once again, dear God, salamat kaayo ani nga
higayon nga ikaw maoy naagyod, nagtudlo ka namo, nagbadlong, naggiya. And Lord, help us to be obedient to your words. For your glory, we pray in Jesus' name.